Paano ka pinakikinggan ng Panginoong Allah sa Suratul Fatiha? Iyan po ang ating paksa. Mga kapatid at sa pananampalataya, ang Suratul Fatiha ay binabasa natin sa tuwing tayo po ay nagsasala, bawat rakaah. Bawat tayo natin ay binabasa natin ang Suratul Fatiha. Paano ka pinakikinggan ng Allah? Kapag binabasa mo ang Suratul Fatiha sa bawat rakaah ng iyong bawat salah, ito po ang ating papaksain sa oras na ito. 4 na mahalagang punto ang tatalakay natin. Unang punto, Al-Fatiha at ang salah. Pangalawang punto, ang pagpapaliwanag sa hadith patungkol sa Suratul Fatiha. Pangatlong punto ay ang pagbabasa ng Al-Fatiha ay kinakailangan sa bawat rakaah ng bawat salah. At pang-4 po na punto ay ang patungkol po sa pagbigkas ng isti'adah o ang pagpapakupkup sa Panginoong Allah laban kay Satanas na isinumpa. Ito po ang 4 na punto na ating tatalakayin. Mga mahalagang punto, umpisahan na po natin. Unang punto, Al-Fatiha at ang salah. Naitala ni Imam Muslim, nawa kahabagan siya ng Allah, na si Abu Hurairah, nawa kalugdan siya ng Allah, ay nagsabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika. Anya, man salla salatan lam yaqra fiha al-Qur'ani fahiya qidajun thalathan ghairu tamam. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sino man ang magsasagawa ng anumang salah na kung saan ay hindi niya binasa ang al-Quran, tinutukoy Fatiha, ay hindi kompleto ang kaniyang salah. Sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 beses para diinan ganito kahalaga ang kanyang sinabi. Source natin, Hadith Ahmad, Volume 2, Hadith number 250. Tinanong si Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, kapag kami ay nakatayo sa likuran ng imam, ibig sabihin, nagtanong ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong nila si Abu Hurairah, kapag daw sila ay mga ma'mum or followers na nasa likuran ng imam na nagli-lead ng prayers. Ibig sabihin, nagtatanong sila kung babasahin din ba ng ma'mum o hindi na niya babasahin. Ang sagot niya, sinabi niyang, basahin ito sa inyong sarili dahil narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ito po yung hadith, mahaba yung hadith ha. Ito yung hadith na isinagot ni Abu Hurairah sa mga nagtanong kung kapag ang imam ay nagbabasa ng Fatiha, nagli-lead ng prayer, ay magbabasa rin ba ng Fatiha ng tahimik ang mga ma'mum? Ito yung kanyang sagot at ito ang binasa ng hadith. Sinabi niya, ulitin natin, basahin ito sa inyong sarili, ibig sabihin, basahin yung Fatiha ng tahimik, dahil narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabing, Qala Allah Azza wa Jal,
qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi wa idza qala arrahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأله. Malapit-lapit po na pakahulugan ay ganito. Ang Allah na kataas-taasan ay nagsabi, hinati ko ang dasal, ibig sabihin ang Al-Fatiha ang tinutukoy, sa dalawang hati sa pagitan ng aking sarili at ng aking alipin. At ang aking alipin ay makakamit ang kung ano ang kaniyang hinihiling. Kapag sinabi niyang Alhamdulillahi Rabbil Alamin na ang kahulugan ay ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Sasabihin ng Allah, pinuri ako ng aking alipin. Kapag sinabi ng alipin, Ar-Rahmanir Rahim, nang ibig sabihin ay ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin. Sasabihin ng Allah, nilwalhati ako ng aking alipin. Kapag sinabi niya, Malik Yawmiddin, ang may-ari ng araw ng pagbabayaran. Ito pong araw ng pagbabayaran, ang tinutukoy po rito ay araw ng paghuhukom. Minsan ang ginagamit na terminolohiya ay araw ng pagbabayaran. Sa araw ng paghuhukom. Bakit? Pagbabayaran? Dahil ito po yung araw na babayaran ka. Anumang nagawa mo na kabutihan na para sa Allah, babayaran ka ng gantimpala, paraiso. Anuman ang nagawa mo na mga kasalanan o mga paglabag sa Allah, babayaran ka rin ng parusa. Kaya ang tawag sa araw ng paghuhukom, araw ng pagbabayaran. Ulitin natin. Kapag sinabi niya, bisabihin sinabi ng alipin, Malik Yawmiddin, ng kahulugan, ang may-ari ng araw ng pagbabayaran. Sasabihin ng Allah, nilwalhati ako ng aking alipin, or iniukol sa akin ng aking alipin ang lahat ng bagay. Kapag sinabi niya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na ibig sabihin, ikaw ang aming sinasamba at ikaw ang hinihingian namin ng tulong. Sasabihin ng Allah, ito ay sa pagitan ko at ng aking alipin, at makakamit ng aking alipin ang kung ano ang kanyang hinahangad. Kapag sinabi niya, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, na ang ibig sabihin, patnubayan mo kami sa matuwid na landas, ang daan ng mga yaong pinagkalooban mo ng iyong pagpapala, hindi ang daan ng yaong mga umani ng iyong galit, ni ng mga yaong nangaligaw. Sasabihin ng Allah,
ito ay para sa aking alipin at makakamit ng aking alipin kung ano ang kanyang hinihiling. Allahu Akbar. Yan po mga kapatid, ang sagot ni Abu Hurairah doon sa tanong kung babasahin ba ng maamam ang Fatiha ng tahimik. Opo. Ito po ang mga salita ni An-Nasa'i. Habang kapwa sina Muslim at An-Nasa'i ay nilikom ang sumusunod na pagkakabigkas. Ang isang kalahati nito ay para sa akin at ang isang kalahati ay para sa aking alipin at makakamit ng aking alipin kung ano ang kanyang hinihiling. Source po natin, authentic na hadith, Sahih Muslim, Volume 1, Hadith 296, at saka An-Nasa'i sa Al-Kubra, Volume 5, Hadith number 11 hanggang 12. Magtataka po kayo, bakit ang ginagamit na term ay alipin? Alipin ng Allah. Ginagamit ng ibang mga translator, lingkod ng Allah. Pero ang word talaga na literal ay alipin ng Allah, Abdullah. Ito kasi ang pinakadakila na title sa Islam. Yaong alipin ng Panginoong Allah. Hindi alipin ng hari, hindi alipin ng kanyang misis, hindi alipin ng kanyang boss sa trabaho, hindi alipin ng salapi, hindi alipin ng kanyang pangarap, hindi alipin ng kanyang mga pagnanasa, kundi alipin ng Panginoong Allah. Ito po ang pinakadakila na title sa Islam. Nagpapasakop sa Allah, tumatalima sa Allah, sumusunod sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng alipin ng Allah. Okay. Punto numero 2. Pagpapaliwanag sa binasa natin na hadith. Ang hadith ay ginamit ang kataga na salah, dasal, patungkol sa pagbabasa ng Quran, partikular ang Al-Fatiha. Tulad ng sinabi ng Allah sa isa pang aya, isa pang verse. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Malapit-lapit na kahulugan. At isagawa ang inyong dasal nang hindi malakas ni sa mahinang boses, kundi ay sundin ang daan sa gitna. Ibig sabihin ng daan sa gitna, moderate. Opo. Ibig sabihin, ang iyong pagbasa ng Quran, gaya ng pagkakaulat ng Sahih mula kay Ibn Abbas, radiyallahu an, sa Fathul Bari, Volume 8, Hadith number 257. Ganon din na sa huling hadith ay sinabi ng Allah, hinati ko ang dasal, ibig sabihin ang Al-Fatiha, sa dalawang hati, sa pagitan ng aking sarili at ng aking alipin. At ang aking alipin ay makakamit ang kung ano ang kanyang hinihiling. At ano ba ang pinakahinihiling ng tao sa pagbabasa ng Fatiha? Patnubay, guidance. Pinakamahalaga sa buhay dito sa mundo ay ang mapatnubayan ka sa tamang landas. Kapag wala kang patnubay, ang buhay mo parang sa hayop. Pinaka-importante, guidance. Okay. Ang kasunod ay ipinaliwanag ng Allah ang pagkakahati-hati na nakapaloob sa pagbabasa ng Al-Fatiha. Dinidiinan ang kahalagahan ng pagbabasa ng Quran sa salah na isa sa mga pinakadakila na haligi ng salah. Kung kaya't ang salitang salah ay ginamit dito, bagamat isang bahagi lamang nito ang talagang tinutukoy. Yan ay ang pagbabasa ng Quran. Ganon din naman na ang salitang basa
ay ginamit kung saan ay patungkol sa sala, tulad ng paglilinaw sa pamamagitan ng salita ng Allah, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, at basahin ang Quran sa madaling araw. Katotohanan, ang pagbabasa ng Quran sa madaling araw ay sinasaksihan kailanman. Patungkol po ito sa sala kapag madaling araw, na itala ng dalawang sahih na ang mga anghel ng gabi at araw ay dinadaluhan nila ang sala na ito. Punto numero 3. Ang pagbabasa ng Al-Fatiha ay kinakailangan sa bawat raka'ah ng bawat salah. Ang lahat ng mga katotohanan ito ay nagpapatunay sa pagiging kinakailangan ng pagbabasa ng Quran, ibig sabihin Suratul Fatiha, sa bawat salah. At may pagkakaisa ang mga ulama sa hukom na ito. Ang hadith na ating binanggit ay nagpapatunay rin sa katotohanan ito, sa dahilang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj. Sino man ang magsagawa ng anumang salah na kung saan ay hindi niya binasa ang ummul Qur'an, ay hindi kumpleto ang kaniyang salah. Volume 2, Hadith Ahmad, Volume 2, Hadith number 250. Ganon din na ang dalawang sahih ay nagulat na si Ubadah bin As-Samit, kalugdan nawa ng Allah, ay nagsabi na ang sugod ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Walang salah para sa sino mang hindi binabasa ang pambungad ng aklat. Ibig sabihin ng pambungad ng aklat, yung Fatiha, kasi yan ang first chapter. Source, Fathul Bari, Volume 2, Hadith number 257, at saka Sahih Muslim, Volume 1, Hadith number 295 for your complete reference. Ganon din na sa Sahih ni na Ibn Qudaymah at Ibn Hibban ay naitala na si Abu Hurairah ay nagsabi na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika ng paganito, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Ang salah na kung saan ay hindi binasa ang ummul Qur'an ay hindi tanggap. Source natin, Ibn Qudaymah, Volume 1, Hadith number 248, at saka Ibn Hibban, Volume 3, Hadith number 139. Marami ang mga hadith sa paksa na ito. Kung kaya't ang pagbabasa sa Suratul Fatiha sa salah ng imam at ng yaong mga nagsasala sa kanyang likuran, ibig sabihin mga ma'mum, ay kinakailangan sa bawat salah at sa bawat raka'ah. Iyan po ang tumpak, kumpletong sagot. Ikaw na ma'mum, babasahin mo ng tahimik ang Fatiha, pero huwag mong uunahan ang pagbabasa ng imam kapag ang pagbabasa ng imam ay malakas na naririnig mo. Opo, kailangan nakasunod ka sa kanya, hindi mo siya uunahan. Pero kung ang sala ay tahimik, tulad ng Salatul Duhur, Salatul Asar, tahimik, ay siyempre hindi mo naririnig ang imam. Kaya binabasa mo ng tahimik at hindi mo sinusundan ng imam dahil hindi mo naririnig. Okay,
Punto numero 4, pang-last na lang. Tungkol po sa isti'adha, yung pagpapakupkup sa Allah, yung bang kapag may naisip kang masama or biglang may pumasok sa utak mo na parang bulong ng Satan na masama na gawain, or may na-imagine ka na masama, ay bibigkasin mo ito bilang pangontra sa Satanas, bilang panangga mo kung tawagin ay pagpapakupkup sa Allah. Isa pang tawag rito ay pambugaw ng Satan. So ito ang pang-apat na punto, pambugaw ng Satan or pagpapakupkup sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Chapter 7, verse 199, Quranul Karim. Magpamalas ng pagpapatawad, ipag-utos ang kung anong mabuti, at umiwas sa mangmang. Ibig sabihin dito ng umiwas sa mangmang, huwag mong parusahan yung mangmang. Chapter 7, verse 200, karugtong. Wa imma yanzagannaka minas syaitani nazgun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Malapit-lapit na pagkahulugan. At kapag ang isang masamang udyok ay dumating sa inyo mula kay Satanas, ay magpakupkup ka sa Allah. Bigla kang may naisip, biglang inudyukan ka ni Satanas, biglang may pumasok sa kamalayan mo na masamang gawain or masamang eksena, magpakupkup ka sa Panginoong Allah. Chapter 23, verse 96, Quranul Karim. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Palitan mo ang masama ng yaong mas mainam. Kabisado namin ang mga bagay na kanilang sinasambit. Chapter 23, verse 97. Waqur rabbi a'udhu bika min hamazatis shayatin. At sabihin mo, aking Panginoon, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa mga udyok ng shayatin. Ibig sabihin ng shayatin, mga demonyo. Chapter 23, verse 98. Wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun. At nagpapakupkup ako sa iyo, aking Panginoon, baka sila ay makalapit sa akin. At sinabi pa ng Allah sa chapter 41, verse 34, Quranul Karim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang gawa. Iwaksi ang kasamaan sa pamagitan ng gawaing mabuti. Sanhi nito siya na may namamagitang galit sa iyo ay magiging tila isang matalik na kaibigan. Sinabi pa ng Allah, chapter 41, verse 35. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ngunit walang ginagawaran nito maliban yaong matiisin. At walang ginagawaran nito maliban ang isang nag-aangkin ng malaking bahagi ng kabutihan. Isa pa, chapter 41, verse 36, Quranul Karim. Wa imma yanzagannaka minas syaitani nazgun fasta'idh billah
innahu huwas sami'ul alim. At kung may dumating sa inyo mula kay Satanas na isang masamang udyok, magpakupkup kayo sa Allah. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Ito po ang tanging 3 ayat na taglay ang ganitong kahulugan. Ipinag-uutos ng Allah na tayo ay maging mabait na kalaban upang ang kanyang likas na lambot ay maaring maging isang kaalyado at tagapagsuporta. Ang tinutukoy po rito na kalaban ay tao. Kapag mabait ka sa kalaban, pinapakitaan mo ng kabaitan yung tao, pwedeng matangay yung kanyang damdamin at mapalapit sa iyo ang kanyang kalooban. Ipinag-utos din ng Allah na magpakupkup tayo laban sa makasatanas na kalaban, sapagkat ang demonyo ay hindi tumitigil sa kanyang puot kung tatratuhin natin siya ng may kabaitan at mapagbigay. Ibig sabihin, kapatid, iba yung kalaban mo na tao tsaka yung kalaban mo na demonyo. Kasi ang tao, may kahinaan yan. May puso yan, may damdamin. Kapag ang tao na kalaban mo ay pinakitaan mo ng mga kabaitan, kagandahang loob, pwede mong makuha ang puso niya, damdamin niya. Pwede siyang maging mabait din sa iyo. Pero si Satanas na isinumpa, kahit anong kabaitan na gawin mo sa kanya, ang tingin pa rin niya sa iyo ay kalaban. Hindi katulad ng tao na pwede magbago ang tingin sa iyo. Si Satanas hindi talaga magbabago. Opo. Ang tanging hangad ng demonyo ay ang pagkawasak sa ina po ni Adam, sanhi ng masamang puot at galit na mayroon siya sa ama ng sangkatauhan na si Adam. Anong sinabi ng Allah? Chapter 7 verse 27, Quranul Karim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akraja abawaykum minal jannah. O mga ina po ni Adam, huwag ninyong hayaang kayo ay tuksoin o linlangin ni Satanas, katulad ng pagpapalabas niya sa inyong mga magulang mula sa paraiso. At sinabi pa ng Allah, chapter 35, verse 6, Quranul Karim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Katotohanan, si Satanas ay isang kaaway para sa inyo. Kaya siya ay inyong ituring bilang kaaway. Siya ay nag-aanyaya lamang sa kanyang mga kampon upang sila ay maging kabilang ng mga maninirahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At sinabi pa ng Allah, chapter 18, verse 50, Quranul Karim. Takidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduw. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Kaya't kayo ba kung gayon ay magtuturing sa kanya, tinuturong si Satanas, at sa kanyang mga kampon bilang mga tagapangalaga o kaibigan bukod sa akin, samantalang sila ay inyong mga kaaway? Ibig sabihin, magiging mabait ka ba kay Satanas at mga alipuris ni Satanas? Ha? Samantalang kalaban siya? Napakasama nito para sa mga mapaggawa ng kamalian bilang isang kapalit. Tiniyak ng demonyo kay Adam na gusto niyang pagpayuhan ito. Ngunit nagsisinungaling siya. Kung kaya't papaano niya tayo ituturing matapos niyang sumumpa? Ano ang sumpa? Ano ang panunumpa? Sumpa ni Satanas sa Panginoong Allah. Ha? Kaya ibig sabihin, hindi mo siya talaga kaibigan, siya talaga kaaway. 38:82, chapter 38, verse 82.
fabi'izzatika laugwiyannahum ajma'in. Si Satanas ay nagsabi, sumpa man sa iyong kapangyarihan. Sumumpa siya sa Allah. Sumpa man sa iyong kapangyarihan, katiyakang sila ay aking ililigaw silang lahat. Dagdag pa, chapter 38, verse 83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maliban sa iyong mga aliping kabilang sa kanila na iyong ginawang matatapat, maliban sa mga yaong malalakas ang pananampalataya sa Allah, maliban sa mga iyong matatapat sa Allah, ang hindi kaya ni Satanas. At sinabi pa ng Allah, chapter 16, verse 98, Quranul Karim, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Chapter 16, verse 98. Kaya kapag iyong gustong bigkasin ang Quran, ay magpakupkup ka sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Ibig sabihin, bigkasin mo yung A'udhu billahi minas shaitanir rajim kapag babasahin mong Quran. Chapter 16, verse 99. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Katotohanan siya, bisabihin si Satanas, ay walang kapangyarihan laban sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa kanilang Panginoon. Chapter 16, verse 100. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Ang kanyang kapangyarihan ay nangingibabaw lamang sa mga yaong tumatalima at sumusunod sa kanya, tumatalima at sumusunod kay Satanas, at sa mga yaong nagbibigay ng mga katambal sa kanya, mga nagbibigay ng mga katambal sa Panginoong Allah. Yan lang ang nahahatak ni Iblis, nahahatak ni Satanas. Mga kapatid sa pananampalataya, nawa mayroon tayong kaunting napulot dito sa ating paksa ngayon na patungkol po sa Fatiha na binabasa natin kapag tayo po ay nagsasala. Araw-araw binabasa natin at iba pang mga punto na ating tinalakay sa oras na ito, nawa ay magbigay sa atin ng dagdag na kaalaman.